update sa sitwasyon at lagay ng mga lugar na apektado ng Bagyong Leon, ating alamin kasama si Roeli Rapsing, ang head ng Cagayan PD RRMO. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng programa po. Sir, pakilarawan po sa amin ngayon yung epekto ng Bagyong Leon dyan sa Cagayan. Ano po ang mga hakbang ng probinsya sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo? As for Typhoon Leon po, ang affected po nito naging signal number 3, yung northeastern tip po ng province ng municipality of Santa Ana and Gonzaga, of which kahapon nakaranas po ang municipalities na to ng 80 to 100 kilometers per hour na gustiness at pag-uulan na heavy to intense rain po. At nagkaroon din po tayo ng storm surge doon sa dalawang municipalities na to hanggang doon sa municipality ng Aparia, no? Yung mga coastal municipalities natin as warned by DOST Pag-asa. At dahil doon sa mga advisories from DOST Pag-asa, tumalima po yung out of 11 coastal municipalities, 9 of which tumalima doon sa... Follow-up lang po, na tanong po. So, given what you have described, ilan po ang individual o pamilya ang nasa evacuation center at ano po yung pangangailangan nila sa ngayon? Okay. Yung na-evacuate po natin as of noon yesterday, 8,000 individuals po sa 9 municipalities ng Cagayan. And as to their needs, after kasi ni Tropical Storm Christine, yung stockpile po ng mga barangay and local government units natin, hindi masyadong na galaw yung stockpile nila. So suffice pa po ang suportahan yung pangangailangan po ng mga evacuees natin. Sir, pahingi na rin po ng update sa mga naka-preposition na mga pagkain gaya nga po ng inyong nabanggit, no? So sapat pa rin po ito hanggang sa ngayon at hanggang kailan po kaya ito magtatagal? Yes ma'am, siguro kung tuloy-tuloy yung sunny day ngayon and clear skies, baka pwede na natin silang pauwiin bago maggabi po. So, paano naman po ang sitwasyon in terms of infrastructure po? Meron na po ba kayong assessment sa mga na-damage na tirahan? Meron po bang hindi makakabalik sa kanilang mga tahanan kahit gumanda na po ang lagay ng panahon? Yes sir. Meron kaming rapid damage assessment ongoing right now para doon sa mga affected and para doon sa damages sa Bagyong Leon. So far, wala pa hong nag-feedback sa atin ng mga local government units on the rapid damage assessment po na ginagawa natin. Sir, sa kasalukuyan, kamusta naman po ang linya ng komunikasyon, kuryente at tubig po sa inyong probinsya? Yes, kahit kasalukuyang nananalasa po si Bagyong Leon yesterday, wala po tayong interruption sa communications, wala rin po tayong problem sa water. There were interruptions sa 5 municipalities dahil nag-trip yung NGCP line sa Magapit, but it was restored after 2 hours. So hanggang ngayon po wala tayong problema any of the lifelines po. Siguro sir, mensahe na lamang po at paalala ninyo sa inyong mga nasasakupan at sa ating mga kababayan na naapektuhan, baka meron pong particular need na nais ipanawagan sa pambansang pamahalaan. Please go ahead po. Yes sir.
Sa mga kababayan po natin, kung nasa Metro Manila kayo o sa ibang probinsya at maging mga nandito sa lalawigan po ng Cagayan, rest assured po, ang inyo pong local government units, ang provincial government ay nakahanda po sa lahat ng mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Dangan nga lang, yung ating, nung tayo'y nagdeklara under state of calamity nung Bagyong Julian at sinundan ni Bagyong Christine, ang ating quick response fund ay depleted na. On the damages of Bagyong Leon, baka wala na tayong magamit na quick response fund. We will be requesting a replenishment from the NDRRMC for the replenishment of the quick response fund po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ruely Rapsing, ang head ng Cagayan PDRRMO.